ang paggising ng tunay na kapangyarihan ni Song Soho at mukhang pagdadaanan niya kung ano ang napagdaanan ng kanyang ama. Nagsimula ang chapter na ito kung saan ipinakita ang alaala ni Bero nung nag-aalala ang Ant Queen dahil wala nang makain ng kanyang anak, kaya napagpasyahan nitong mag-produce ng panibagong anak na kayang i-lead ang kanyang kingdom. At dito'y isinilang ang Ant King na siyang ginawa upang matakot ang mga kalaban na gustong pigilan ang lahi ng mga langgam. Sa moment na ito, naaalala ni Bero ang dahilan kung bakit siya isinilang at kung paano niya nakilala ang kanyang king. However, na-realize niyang parang kailan lang mayroong maliit na human na hindi rin natatakot sa kanya. Habang naglalakad si Bero sa loob ng bahay, palagi siyang nakikita ni Soho na parang attract sa kanya ang bata at tinawag pa siyang Amp instead na Ant. Hanggang sa lumabas siya ng bahay at lumipad papuntang rooftop, sinusundan pa rin siya ng infant na si Soho. Nagpakita si Igris sa likod ni Bero at sinabi nitong walang rason na matatakot sa kanya ang bata dahil isa daw itong insekto na kasing laki ng tao na nakakalakad at nakakapagsalita. Kaya medyo naguguluhan si Bero kung ano ang ibig sabihin ni Igris. Pumunta si Bero sa World of Rest at ni-welcome siya ng balbasing dwarf sa kanyang pagbabalik. Wika ni Bero, kailangan daw nila baguhin ang kanilang plano. Nagulat ang balbasing dwarf dahil gusto na namang baguhin ni Bero ang statua ni Jinwoo na patapos na. At si Bero naman talaga ang may plano nito sa simula pa lang para sa ika-32nd birthday ng kanilang king. Wika ni Bero, hindi niya ito ipapakancel. Ang ibig niyang sabihin, gusto lang niyang i-adjust ang ibang parte ng statua ng kanilang king. Itinuro ni Bero sa balbasing dwarf ang pagbabago ng kanilang plano at nagustuhan naman ng balbasing dwarf dahil mas maganda daw ang idea na ito. However, kailangan nila ng dagdag na employee kaya nagmungkahi ang balbasing dwarf na mag-hire ng demons para matapos kagad ang trabaho. Kagad namang pumayag si Bero at babalik na lamang siya dahil mayroon muna siyang dapat na ligpitin. Lumipat ang eksena sa bahay ni Jinwoo. Mayroong 4 na masamang loob na gustong pasukin ang bahay ng ating bida para ipaghigante ang mga kasamahan nila sa grupo dahil daw kay Jinwoo nasira ang kanilang samahan at nagkawatak-watak ang kanilang gang. Kung kaya ipaghihiganti nila ang mga namatay nilang member sa pamamagitan ng pagnanakaw sa bahay mismo ng detective. Kagad tumalon sa pader ang mga magnanakaw, subalit napansin nilang bakit dalawa lamang sila, bakit hindi sumunod ang dalawa pa. Ngunit si Bero ay nasa likod na, kaya hinawakan niya ang bibig ng magnanakaw dahil baka gumising ang Little Lord. Nakakatulog pa lang habang ang isang magnanakaw ay hinimatay na. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa World of Rest. Kinuha ng balbasing dwarf ang Radero clan ng mga demonyo sa Demon Castle upang makatulong sa changes ng statua ng kanilang king. At makikita natin ngayon si Lady Isle at ang ama nito. Lumipas ang ilang araw, ipinakitang masaya ang mga Shadow Soldier dahil tapos na ang statua. Lalo na ang balbasing dwarf dahil nagawa talaga niya kung ano ay pinapagawa sa kanya ni Commander Biro. At dito'y masayang-masaya si Bero dahil sigurado siyang magugustuhan ito ng kanyang king kapag makikita nito ang napaka-magnificent na statua kasama ang anak nito, ang Little Lord na si Song Soho. Wika ni Bero, kapag darating ang araw na makakapasok ang Little Lord sa mundo ng World of Rest, sigurado siyang isa itong makabuluhang regalo para sa anak ni Jinwoo. Ngunit nagulat siya dahil ang Little Lord na tinutukoy niya ay nagawang makapasok sa loob ng World of Rest at ginagaya pa kung paano siya magsalita bilang insekto. Habang nagulat ang lahat ng mga Shadow Soldier dahil mayroong infant na nakapasok sa mundo ng mga Shadows. Lumipas ang panahon, ang Little Lord ay nagsimula ng mag-aral, subalit nagulat ang teacher dahil ang palagi nitong dinodrawing ay ang kakaibang klaseng langgam. Napatanong si Cha Hae-in kung anong meron sa iginuguhit ng kanyang anak. Wika ng teacher, ang in-charge daw na guro ni Soho ay nag-ask na i-draw ang kanyang kaibigan, ngunit ang ginuhit nito ay isang langgam na may 2 paa at 2 kamay. Wika ng teacher, mayroon pang ibang drawing dyan na ipinapagawa sa kanya ng teacher na mag-draw pa ng iba pang mga kaibigan at ang ginuhit nga nito ay si Tusk at Billion. Ang sunod na drawing, wika ng teacher, ay ang pamilya. At dito nga ipinakita ang drawing ni Soho na ang kanyang ama at may itim na tao sa likod. At ang huling drawing ni Soho ay ang kanilang bahay na napapalibutan ng napakaraming itim na tao. Tugon ng teacher, ito ang dahilan kung bakit ipinatawag niya si Cha Hae-in dahil si Soho ang unang bata na may ganitong klaseng drawing. Tinanong ng teacher kung bakit daw dinrawing nito pati ibaba ng kanilang bahay. Tugon daw ng bata, ito ay dahil ang mga kaibigan ng kanyang pamilya ay nasa ilalim ng kanilang bahay.
Akala nila na binubuli lang si Soho, subalit napansin nila na mayroong magandang asal at ito ay napakabait na bata, kaya hindi na lamang nila ito pinapansin. Kaya na-realize nilang si Song Soho ay mayroong unique na talent sa pagdodrawing. Samantalang na-promote si Jinwoo bilang chief ng mga pulis, kaya kinongratulate siya ng mga kasamahan sa trabaho. Natanong si Jinwoo kung bakit bigla nitong tinanggap ang promotion. Tugon ng ating bida, wala daw siyang choice kaya tinanggap na lamang niya. Muli itong nagtanong kung ang dahilan ba ng pagtanggap ng promotion ito ay dahil sa pera. Napasmile na lamang ang ating bida dahil naaalala niya nung hunter pa siya ay tumatanggap na limpak-limpak na salapi kumpara sa pagiging isang pulis. Nakauwi na si Jinwoo sa bahay at ipinakita ni Cha Hae-in ang drawing ng kanilang anak sa school. Natawa si Jinwoo dahil nasa 5 years old pa lamang ang kanilang anak, subalit magaling na daw itong mag-drawing ng ant. Kaya nainis si Cha Hae-in dahil wala namang nakakatawa sa drawing. Nag-aalala si Cha Hae-in dahil natatakot daw ang ibang bata. Parang nagbabago daw ang kanilang expression kapag lumalapit sila kay Soho. Naisip ni Jinwoo ito ay dahil ang mga batang lumalapit sa kanyang anak ay nakakaramdam ng monarch power. Kaya na-realize ni Jinwoo na kapag ang kapangyarihan ng Shadow Monarch ay patuloy na lumalaki sa loob ng katawan ng kanyang anak ay napaka-imposible na makakaranas sila ng isang normal na buhay. Habang tinitingnan ni Jinwoo ang kanilang marriage photo na dinidikitan ni Soho ng mga image kung saan nakikipaglaro siya sa mga Shadow Soldier, nakapagdesisyon si Jinwoo na burahin ang alaala ng kanyang anak patungkol sa mga Shadow Soldier at ang sarili nitong kapangyarihan upang mamuhay ng normal ang kanyang anak at ibabalik na lamang niya ito sa tamang edad. Ipinakita ni Jinwoo ang drawing ni Soho kay Bero at dito'y nalungkot si Bero at humingi siya ng pahintulot kay Jinwoo na magpapaalam muna siya sa kanyang Little Lord bago sila umalis. Umiyak si Bero habang nag-say goodbye kay Soho at si Soho naman binabanggit ang salitang Commander Ant habang ito ay tulog. Hinawakan ni Jinwoo ang forehead ng kanyang anak upang burahin ang alaala nito patungkol sa mga shadows at isa naman itong matinding sacrifices na ginawa ni Jinwoo para sa kanyang pamilya. To think sobrang dami ng sacrifices na ginawa ng ating bida para lang sa ikabubuti ng lahat. Lumipas ang ilang taon, ipinakitang si Song Soho ay isa ng high school student. Bagong classroom, bagong classmate at syempre hindi mawawala ang mga tigasin sa klase. Nagkakilalahan ang mga tigasin ulo na nanggaling sa ibang middle school at nagpakilala si Jo Sung Ho na tigasin galing rin sa middle school. Masaya ang mga ito dahil sila ay nagkasama-sama. Subalit wika ng nakapula ang buhok, may isang lalaki daw ang pinoproblema nila. Napansin ni Soho na parang pinag-uusapan siya kaya kalmado niyang tinititigan ng apat. Nainis ang nakapulang buhok dahil mayroon daw estudyanteng bastos na tumititig sa kanya. Pinakalma ni Jo Sung Ho ang kanyang bagong kaibigan dahil ang lalaking tinutukoy daw nito same sila ng middle school at mas mabuti daw iwasan nila ang lalaking yun. Subalit nagalit pa ito at sinabihan siyang, gusto mo bang mamatay? Binugbog si Jo Sung Ho sa labas ng school campus dahil alam nilang pinaglalaroan daw lang sila nito. Subalit curious siya na malaman kung sino ang lalaki kanina. Wika ni Jo Sung Ho na ang lalaki kanina ay ang pinakamalakas sa middle school. Ito daw ang taong hindi mo kayang hawakan. Kung kaya mas lalong nainis ang estudyanteng tigasin at sinampal-sampal siya nito dahil never itong maniniwala na may taong ganon. Biglang dumating si Song Soho at sinabi nitong, Jo Sung Ho, matuto ka namang mag self-defense. Kaya nagulat ang tigasing estudyante at napasabing anong sinasabi mong self-defense. Subalit ang kanyang kasama ay tinamaan na ng matinding sipa sa sikmura. And in just one hit, ito ay tumalsik. At ang second hit naman, yung isa na sumapul sa mukha ang matinding sipa ni Soho. Sumubok na sumuntok ang tigasing estudyante, ngunit sinipa lamang ang kamao nito at nag-finishing ng final kick. Wala pang isang minuto, tulog kaagad ang tatlong estudyante. Wika ni Soho, since naging ganito ang pangyayari, ipapaubayan na lamang niya kay Song Ho ang tatlo. Kinabukasan, nalaman ng mga estudyante na binugbog ni Jo Sung Ho ang tatlong tigasing estudyante. Nabagot si Soho sa kanyang buhay bilang high school student at naramdaman niyang gusto niya ang ibang bagay na makapagbibigay excitement sa kanya. Kaya nakapag-decide siyang pumunta na lamang sa internet cafe since nababagot siya. Napansin ni Soho na hindi niya mabubuksan ang pintuan. Tumingin siya sa bintana at nakita niya ang lahat ng mga tao ay hindi gumagalaw na parang huminto ang oras. Biglang lumitaw ang gate sa loob ng classroom kaya nagulat siya kung anong klaseng bagay ang nakita niya.
Naalala ni Soho na palaging sinasabi ng kanyang ina na susundan niya ang kanyang ama, kaya nakapag-decide siya na pumasok na lamang sa gate. Sa pagpasok ni Soho sa loob ng gate, nakita niya ang malaking hallway. Subalit ang gate ay biglang nawala, kaya wala siyang choice kundi mag-move forward, kaya kinuha na lamang niya ang torch. Nagulat si Soho sa kanyang nasaksihan dahil nakita niya ang napakadaming iba't ibang klaseng weapon na nakasabit sa gilid ng hallway. Habang naglalakad si Soho, nakita niya ang mga stats ng weapon, kagaya kung paano nagsimula si Jinwoo noon. Kaya napagtanto niyang gusto lang naman niyang pumunta sa internet cafe para maglaro ng games. Subalit ngayon parang nasa loob na siya ng game. Dahil sinasabi daw nito na papipiliin siya kung anong klaseng weapon ang kanyang gagamitin. At dito'y nakita niya ang dagger ni Jinwoo, ang Night Killer Dagger. At wika pa niyang wala daw sinumang gagamit sa napakahinang weapon na ito. Nakaka-excite daw makita ang iba't ibang klaseng weapon, kaya parang gusto niyang maglaro. At dito'y pinakita ang napiling weapon ni Soho, ang attack type gunlet, level 1 E-rank. As of now, si Soho ay nasa level 1. Wala pa siyang classification, subalit mayroon siyang title as a monarch. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!